kaparokya, kamakailan nga po ay nakapanayam ng ABS-CBN News ang isa sa nai-involve nga po sa anomalous sa flood control scam na nakatunggali nga po ng butihing Mayor Vico Soto nitong nagdaang midterm election bilang alkalde ng lungsod po ng Pasig na si Miss Sara Diskaya. Sa panayam na yun mga kaparokya ay naiyak ang babaeng Diskaya dahil sa takot na may iwan nito ang ilan sa mga anak na may sakit na ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito nga po ang sakit na needs ng extra care at extra monitor. So yun nga po mga kaparokya ang tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, hindi naman po lingid sa kaalaman ng nakararami na ang mag-asawang Diskaya ang isa sa nai-involve nga po sa malasindikatong flood control. Sila po ang isa sa malalaking kontraktor mga kaparokya na in-expose mga kaparokya ng Pangulong Bongbong Marcos after ng SONA nitong nagdaang July na kung saan mga kaparokya ilan sa mga kumpanya po nito ay involved nga po sa anomalous flood control tulad ng St. Gerard, St. Timothy and yung Alpha and Omega Construction Company if I'm not mistaken. So yun nga po mga kaparokya sa panayam na ito ng ABS-CBN ay naluha ang babaeng Diskaya dahil sa takot na may iwan po nito ang kanyang mga anak na ilan nga po dito ay may sakit na ADHD. So panoorin po natin to mga kaparokya. Speaking of kulungan, ano po ba nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadami lang ako. Iniisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos, so ibig sabihin mga kaparokya, lahat ng kanyang anak ay meron nga pong sakit na ADHD. So mahirap po talaga yun mga kaparokya lalo na sa isang ina. Kaso mga kaparokya, wala po itong magagawa sapagkat talaga naman pong malaki ang involvement ng kanyang kumpanya or nilang mag-asawa sa malasindikatong flood control. Pero ang higit na nakakaawa dito mga kaparokya ay walang iba kundi ang kanyang maiiwang mga anak. Dahil iba po talaga ang alaga at aruga ng isang ina. Wala pong katumbas yun. Nga lang, maawa man po tayo ay mas nakakaawa mga kaparokya yung mga taong kinuwanan ng bilyong-bilyong pera sa kaban ng bayan. Kawawa yung mga taong namatay dahil nga po sa baha, dahil nga po sa flood control na ilan nga po sa kumpanya nito ay siyang kontraktor. So pagpatuloy po natin mga kaparokya. ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap, hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak na tapos biglang hihibalik ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap na mahiwalay sa mga anak. So yun nga po mga kaparokya, nandun yung nakaramdam din po tayo ng awa. Likas naman po sa ating Filipino na maawa sa kabilang banda. Ngunit mga kaparokya, iba din po kasi talaga yung ginawang anomalya ng mag-asawang ito. Dahil bilyon-bilyon po ang ninakaw sa kaban nga po ng bayan. Siguro naisip nito mga kaparokya na kailangan din po ng kanyang mga anak yung financial na pwedeng makatulong para sa pagpapagamot ng kanilang mga anak. Dahilan kung bakit na-engage po sila sa anomalous flood control. Subalit mga kaparokya, walang sikretong hindi nabubunyag. Lalo pa noong tumakbo ito
bilang alkalde ng Lungsod Pasig na kung saan mga kaparokya ay minomonitor na nga po ito ng pamahalang lungsod ng Pasig dahil sa mga di magandang pinagagawa nga po nito sa naturang lungsod tulad ng di pagbabayad ng tamang buwis na kung saan ayon kay Mayor Vico Soto ay may utang nga po itong 1.1 billion. Isa rin po sa dahilan kung bakit pinasara ng lungsod nga po ng Pasig ang kumpanya nitong St. Gerard at 8 iba pa ay dahil may kakulangan sa permit at sa kung ano-ano pa. Nandun na po tayo mga kaparokya na naawa po tayo sa kanyang may iwang mga anak pero iba pa rin po kasi mga kaparokya yung involvement na ginawa nga po nito dahil sobrang naapektuhan niya po ang mga Pilipino dahil nga po sa maanomalyang flood control na isa nga po sila sa mga kontraktor. At lubhang nakakaawa nga po dito ay yung kanyang mga anak dahil hindi po nila alam kung ano ang ginawa or ginagawa ng kanilang mga magulang. Hindi po nila kasalanan. Kaya sila ang lalabas na kawawa dito dahil sila ang mas maaapektuhan. Iba ang alaga ng magulang. Alam naman po natin yan mga kaparokya, lalo na ang alaga ng isang ina. But sana from the very start ay inisip nila na pwedeng may kantungan ang ginagawa po nilang mali. Sana una pa lang ay mas pinili nila yung tama kaysa sa mali. Kahit makaramdaman po tayo mga kaparokya ng awa, paano naman yung pera na ninakaw sa kaban ng bayan? Paano naman yung mga taong nagbabayad ng buwis na galing sa kanilang pinaghirapan? At paano ang mga taong naapektuhan ng baha at iba nga po dito mga kaparokya or sabihin natin karamihan po dito ay nasawi dulot ng pagbaha. So yun ang isa sa dahilan kung bakit kahit na naaawa po ang nakararami sa sinapit ng mga anak or sa sasapitin ng mga anak nito, ay mas nananaig pa rin po ang galit ng mga Filipino sa ginawa nga po ng mga nai-involve sa anomalous flood control tulad nga po ng mag-asawang Diskaya. Kaya maawa man po tayo sa kanilang mga anak ay wala na po tayong magagawa dahil hindi nga po makatarungan ang kanilang ginawa. At yung sinasabi nitong posible silang makulong ay definitely makukulong po talaga sila dahil sila po ang isa sa talagang involved sa anomalous flood control. Malaki po mga kaparokya yung naging involvement ng mga ito. Kumbaga kung sino-sinong malalaking pangalan, kung sino-sinong mga politiko ang nakausap ng mga ito para masangkot nga po sa anomalous flood control. Akala siguro ng mag-asawang ito ay walang sikretong hindi nabubunyag. At yung masakit pa dito mga kaparokya, nung time na ini-interview po sila ng mga kilalang journalist ay tila lumabas ang pagkamayabang ng mga ito dahil nga po ang isa sa dahilan kung bakit binili po nito ang luxury car ay dahil nga po sa payong. Isa sa sobrang ikinagalit ng sambayan ng Pilipino ay yung tila pag-aangas or tila pagyayabang ng babaeng Diskaya na binili nila ang luxury car worth of million sa ibang bansa ayon po dito. Subalit na pag-alaman mga kaparokya, ang kayamanan pala nila ay galing sa katas ng mga mamayang nagbabayad po ng buwis. So yun nga po mga kaparokya, tulad po ng sinabi po natin, tayong mga Filipino ay likas sa atin yung maawa. Subalit mas nananaig pa rin po yung galit na nararamdaman ng nakararami sa atin sapagkat di po biro yung ginawa ng mag-asawang ito. Nakakaawa lang mga kaparokya yung kanyang mga anak na ayon dito ay may sakit nga po na kailangan po talagang i-monitor, kailangan ng extra care dahil hindi din po talaga biro ang sakit na iniinda ng mga anak nito. At ang nakakalungkot pa dito mga kaparokya ay lahat pala ng kanyang anak ay may sakit na ADHD. Sana sa umpisa pa lang mga kaparokya ay naisip nila na mali ang kanilang ginagawa. Nang sa gayon ay wala po silang pagsisisihan
bandang huli. Subalit para sa akin mga kaparokya, ang ginawa po nila ay hindi po makatarungan sapagkat marami po ang naapektuhan dulot nga po ng baha. Na isa po sila, ang kumpanya po nito ang naiuugnay sa anomalous flood control. Siguro mga kaparokya, sising-sisi ang mag-asawang ito sa panayam nila sa mga kilalang journalist na sina Julius Babaw at Miss Corina Sanchez. Pero mga kaparokya, kahit walang interview na nangyari, ay malalaman at malalaman pa rin po ang maanomalyang ginawa po nito sapagkat namomonitor na nga po ito ng butihing Mayor Vico Soto at ng pamahalaang lungsod po ng Pasig. So again mga kaparokya, nasa huli ang pagsisisi. Ang mga anak nito na walang kaalam-alam sa ginawa ng kanilang mga magulang ang siyang magsasuffer sapagkat sila po ang higit na maaapektuhan sa ginawa ng kanilang mga magulang. Ang mahirap pa nito mga kaparokya ay meron pong karamdaman ang kanilang mga anak. Yun yung masakit para sa isang magulang. Kaya for sure, sobrang sising-sisi ang mag-asawang ito. Well, mga kaparokya, bilyon-bilyon naman ang pera ng mag-asawang ito. So, iba pa rin ang aruga at alaga ng isang magulang, partikular nga po ng isang ina. Kaya ganoon na lang po ang pag-iyak ng babaeng Diskayan ng kapayanamin ito ng ABS-CBN. Kumbaga bilang isang ina ay natatakot ito para sa kanyang may iwang mga anak.